Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinasapit na kaligtasan bilang bagong liwanag buhat sa langit para masagip ang daigdig, ay lagi nawang sumikat sa aming kalooban upang magdulot ng panibagong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis, tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, sa Panginooy ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas, yaong lahat sa daigdig, magsipagbunying may galak. Panginooy papurihan sa kagalakan ng lahat. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli.
ipagbunyi nating lahat, Panginoong ating Hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating nakasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patutuon ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumaba buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig, ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bumaba at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan na kung siya ang anak ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga giliw nating nakikiisa sa ating Facebook Live, magandang umaga din po. Mga giliw kong mga kapatid, napakaganda ho ng ating mga pagbasa at lalo tigit ng ating mabuting balita ngayong araw na ito. Ito'y nagtuturo sa atin na ang isinilang na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Tunay na makapangyarihan. Tunay na siya'y isinilang para sa atin. Sapagkat napakinggan ho natin sa ating mabuting balita kung paanong pinatutuhanan ni Juan Bautista na ang pinanganak ay makapangyarihan. Sabi nga niya, nakita ko at pinatutuhanan ko na siya'y anak ng Diyos. Mga giliw kong mga kapatid, dalawang mahalagang bagay ang ipinapaalala sa atin. Una, si Jesus ang makapangyarihan, anak ng Diyos. Mga giliw kong mga kapatid, ipinapakita lamang sa atin na ang isinilang ngayong Pasko ay ang ating Diyos. Ang isinilang ngayong Pasko ay ang nag-iisang anak ng Diyos. Marami hong patotoo kung paano si Jesus ay naging anak ng Diyos. Marami ho sa atin na mga kapatid natin ang nagbabatikos din sa atin. Bakit nga ba si Jesus ay dinodiyos natin? Bakit nga ba si Jesus itunuturing nating Diyos? Di kay anak siya ni Maria. Mga giliw kong mga kapatid, marami ho sa mga sulat sa Biblia na nagpapatotoo na siya'y anak ng Diyos. Nung siya'y binyagan, ano ba ang nangyari? The account. Sinabi doon na nagbukas ang langit at may tinig na narinig. Ito ang nag-iisa kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ito'y nagpapakita na tunay na si Jesus
ay anak ng Diyos. Noong panahon ng Transfiguration, ano ba ang narinig ni na Pedro? Ganon din ni na Simon. Siya ang nag-iisa kong anak na lubos kong kinalulugdan. Maraming mga patotoo na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Siya ang makapangyarihan. Mga giliw kong mga kapatid, tinuturo lamang sa atin na kung si Jesus ay anak ng Diyos, makapangyarihan, siya ang gagabay sa atin, siya ang tutulong sa atin, siya ang magliligtas para sa atin. Kaya nga napakahalaga na tayo bilang mga tao ay laging sumusunod sa Kanya. Sinusundan natin ang kung ano man ang Kanyang ginagawa. Sinusundan natin ang Kanyang mga tinuturo sa atin. Ano ba ang mga katuruan ni Jesus? Mga katuruan na tayo dapat ay nagiging mabuti. Mga katuruan na siya lamang dapat ang ating pinaglilingkuran. Mga giliw kong mga kapatid, ipinapakita sa atin na kung si Jesus ang makapangyarihan sa lahat, tayong lahat ay magkakapatid sa mundong ito. Tayong lahat sa katayuan ay pantay-pantay. Ang Diyos lamang ang makapangyarihan. Ang Diyos lamang ang siyang magpapatupad ng kung anumang bagay na narito sa ating mundo. Ang Diyos lamang dapat ang ating sinusundan. No? Marami ho sa atin na kahit hindi Diyos, ay nagdiyos-diyosan. Ano? Marami ho sa atin na kahit hindi makapangyarihan, ay gusto'y sa Kanya lahat ng kapangyarihan. No? Hindi nagpapasailalim sa kung anuman ang itinuturo ng Diyos. Ang gusto ay sila din ang magpapatakbo. Ang gusto ay sila din ang papurihan. Ang gusto, sila din ang makapangyarihan. Mga giliw kong mga kapatid, isa lamang ang makapangyarihan, ang Diyos lamang. Tayong lahat ay biniyayaan lamang ng Diyos ng Kanyang biyaya dahil ayaw ng Diyos na tayo ay mapariwara. Ayaw ng Diyos na tayo makita ang nalulugmok. Ayaw ng Diyos na tayo ay alila. Mga giliw kong mga kapatid, gamitin natin ang biyaya ng Diyos para gumawa ng mabuti. Gamitin natin ang biyaya ng Diyos para ipadama ang Kanyang dakilang pagmamahal. Gamitin natin ang biyaya ng Diyos para ipakita kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. Pangalawa, si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mga giliw kong mga kapatid, pinapakita sa atin na si Jesus ang tunay na kalinisan. Na si Jesus ang tunay na magbibigay sa atin ng kalinisan sa ating mga sarili. At anong dapat nating gawin? Lumapit tayo sa Kanya. Magdasal sapagkat walang ibang daan upang tayo ay maligtas. Walang ibang daan upang tayo ay malinis sa ating mga kasalanan, kundi ang magdasal sa Diyos. Kaya nga mga giliw kong mga kapatid, pinapakita sa atin kahit sa ating unang pagbasa kung paanong sinabi sa Diyos lamang natin makakamtan ang tunay na kalinisan para sa ating mga kasalanan. Mga giliw kong mga kapatid, kanino nga ba tayo lalapit kapag tayo ay punong-puno sa ating buhay? Kanino nga ba tayo dudulog kapag marami tayong mga dinadala sa buhay? Kanino ba natin makakamtan ang tunay na kapayapaan? Walang iba kundi sa Diyos lamang. Mga giliw kong mga kapatid, ipinapakita sa atin na kung ang Diyos ang siyang makapangyarihan, ang Diyos din ang siyang tunay na magbibigay sa atin ng kapayapaan. Ang Diyos din ang siyang tunay na maglilinis sa atin. Sapagkat alam niya kung ano ang gagawin niya sa atin. Tarok niya ang ating buhay. Bilang niya kahit hibla ng ating mga buhok. Kaya siya ang tunay na Diyos, makapangyarihan sa lahat. Hari nawa sa pamamagitan ng pangangaral ni San Juan sa kanyang mabuting balita. Makita natin sa buhay natin
ng Diyos lamang ang siyang tunay na makapangyarihan sa lahat. At tayong lahat ay Kanyang mga lingkod. At ang Diyos lamang ang tunay na maglilinis sa ating mga kasalanan. At tayo nawa ay dumulog sa Kanya. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Itinuturo ni Juan Bautista sa Jesus bilang anak ng Diyos. Ituon natin ang ating mga puso at isipan sa Kanya sa ating pananalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno at kasapi ng simbahan naway maging masigasig na ipahayag si Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na hindi inuuna ang sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan naway hindi maghangad ng pansariling pakinabang, kundi maglingkod sa abot ng kanilang makakaya para sa kapakanan ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang naway maunawaan na sa pamamagitan ng pagtuturo nila ng pananampalataya sa kanilang mga anak, ay natutupad nila ang kanilang natatanging misyon na akayin ang mga tao patungo kay Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng may karamdaman at nagdurusa, naway makabatid na sila ay mahalaga sa mga mata ng Diyos at sila ay kinakalinga niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga kaibigan na sa binyag ay namatay kasama ni Kristo at ngayon ay natapos na ang paglalakbay sa lupa, naway makabahagi sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tinupad mo ang iyong pangako sa amin, paghahandog mo ng iyong anak. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang maging tapat na mga saksi ng kanyang pagdating. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmula. Ipagkaloob mong aming mainan ng mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo, ang siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya ninabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama dasalin ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa
mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga giliw ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, mga palatayong naniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig, ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong panasamantala, makamtan namin ang aming inaasam na panalangin. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mawain mapagmahal at mga pangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na magang taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.